Boy Kaluyan. Amen. Purin po ang ating pinakamamala Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At nagpapaabot din po ako ng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeda family, magandang gabi po at patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral na ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At gayon din, nagpapaabot po kami ng pagbati sa lahat ng mga minamahal natin mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas ng ating bansa. Mga minamahal natin mga kapatiran sa iba't ibang panig ng mundo na nanonood at naabot po ng ating pong banal na gawain. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi naman manalangin po muna tayo upang minsan pa tumimo ang mga salita ng Diyos sa ating mga puso. At siya po, maminamahal, ay makakilos sa buhay natin sa pamagitan ng mga salita ng Diyos na napakikinggan po natin. Tayo po'y manalangin muna, maminamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga pagsalangsang. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo kaming karapat-dapat, magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo po mangusap sa bawat isa amin, maging pagpapala sa mga minamahal namin mga kababayan, mga kapatiran, sa lahat ng mga nakikinig, malapang sa gabing ito may mga taglay na karamdaman. Patuloy po kayong magimala sa kanila, Panginoon. Kayong maglagay ng mga salita mo sa aking bibig, maging pagpapala sa lahat. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamahal, pang naminamal kayong libuksan po natin ang ating pambungad na talata dito sa Tito, Kapitulo 2, talatang 7, 8, at tatalon po natin ang talatang 12. Kaya hindi po pakibasa? Dito po sa aklat po ng Tito, Kabanatay 2, talatay 7 hanggang 8, talon ng 12. Sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Pangungusap na magaling na di mahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Talon ng 12. Na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kamalian at sa mga kahalayan ng sanlibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutang ito. Amen. Amen. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamamagatan po nating pattern of good works, ang uliran sa mabubuting gawa. Alam nyo, maminamahal, bilang mga mananampalataya, tayo po'y tinuturuan at tinuutusan ng ating dakilang Diyos sa mga talatang ito na tayo po ay dapat maging uliran. Sabi, uliran sa mabubuting gawa. Sabi, in all things, showing thyself a pattern of good works. Tayo po ay tinawag, maminamahal, na maging uliran para sa mga mabubuting gawa. Kaya nga, maminamahal, dapat bilang mga mananampalataya, samantalahin po natin na ngayon lahat ng ginagawa po natin, sabi nga ng Banal na Kasulatan sa Revelation chapter 14, verse 13, ang lahat ng ginagawa natin ay sumusunod sa atin. Lahat ng ating ginagawa, sumusunod sa atin. Hindi katulad noon, maminamahal, kapag hindi ka pa mananampalataya, lahat ng mga ginagawa mong mabuti, lahat ng ginagawa mong pagtulong, lahat ng mga ginagawa mo na iniisip mo, maminamahal, na ito po'y makatutulong sa ibang tao, ito po'y walang kabuluhan. Ito po, maminamahal, ay sabi nga ng Banal na Kasulatan, ito po ay katwiran na basahan sa harapan ng Diyos. Sabi na Isaias 64 verse 6, sabi na Isaias 57 verse 12, katwirang hindi unprofitable, hindi makakatulong sa kaligtasan mo. Hindi makapagliligtas sa iyo, unprofitable, hindi mo mapapakinabangan para ikaw'y maligtas. At ang sabi pa ng Roma 10, talatang 3, katwirang hindi napapasaklaw sa katwiran ng Diyos.
Pero ngayong mananampalataya tayo, mga minamahal, sabi ng Biblia, sumusunod sa atin ang lahat ng ating mga gawa. Kaya nga gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sabi ng Biblia, tayo po ay maging uliran sa mabubuting gawa. Sa lahat ng bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan, ang pangungusap na magaling na hindi mahatulan upang sila na nasa kabilang panig ay mahiya nang walang anumang masamang masabi tungkol sa atin. Kaya nga mga tunay na mga mananampalataya, mga minamahal, sila po yung mga uliran sa mabubuting gawa. Kaya nga sabi ng Biblia, maraming mga tao, mga minamahal, maraming mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Sabi ng Tito 1:16, sila'y nagpapanggap ng mga mananampalataya, ngunit ikinakailan ng kanilang masasamang gawa. Hindi mo pwede, mga minamahal, na sabihin na ikaw'y mananampalataya, pero ikaw po ay hindi po huwaran, hindi po uliran sa mabubuting gawa, kundi ikaw ay nagiging katitisuran. Hindi ka totoong Kristiyano kapag ikaw ay katitisuran. Kasi sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, there are those who are looking to us as pattern for. Maraming mga tao ang nagmamasid sa atin, mga minamahal. Tinitignan po, mga minamahal, kung tayo po ay uliran. Kung tayo po yung mga tunay na Kristiyano, mga minamahal. Kaya nga, pinakikita po ng talatang binasa po natin paano magiging pattern of good works. Paano tayo magiging uliran sa ating mabubuting gawa. Sabi ng Banal na Kasulatan, mga minamahal, isa po sa pagiging uliran, sabi samantalayin natin ang paggawa ng mabuti. Sunggaban natin yung pagkakataon na makagawa ng mabuti. Sabi ng Galatia 6, 9, and 10. Lalo na sa mga, sabi kasambahay natin sa pananampalataya. Lalo na po sa mga kapatid natin sa Panginoon, dapat mga minamahal, sabi samantalayin natin na makagawa ng mabuti sapagkat inaasahan ng ating mahal na Panginoon bilang tayo po ay dapat maging uliran ng mabubuting gawa. Sabi ng Galatia 6, 9, and 10, basahin po natin. Dito sa aklat ng Galacia, Kabanata 6, talatay 9 at 10. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo, kung hindi tayo mangang hihimagod. 10. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Amen. Ang mga mananampalataya, mga minamahal, hindi yan napapagod sa paggawa ng mabuti. Ang sabi ng Banal na Kasulatan, sapagat sa kapanahunan, tayo po'y aani. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, sabi ng Biblia, sabi ng Psalms, chapter 62, verse 12, lahat ng ginagawa mo para sa Diyos, babayaran niya yan. Sabi, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang ating mabubuting gawa. Sabi ng Hebrews, chapter 6, verse 10, hindi siya liko para limutin ang ating mabubuting gawa. Lahat ng ginagawa po natin, sumusunod po sa atin. Kaya nga kung noon, mga minamahal, nung tayo mga makasalanan pa, hindi tayo napapagod sa paggawa ng masama. Talagang ipinaglalandakan pa natin, proud pa po tayo na gumagawa ng masama para sabihin nila na tayo po'y matapang, tayo po ay walang kinakatakutan, gusto natin mga minamahal mapabilang tayo sa mga notorious. Gusto natin mga minamahal na maisapelikula ang buhay natin na bilang matapang na walang kinakatakutan. Mga minamahal, kung noon ay hindi tayo mga minamahal nanghimagod sa paggawa ng masama, dapat samantalayin natin ngayon na huwag tayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa paggawa ng mabuti, sabi ng Biblia, ang pinaluluguran po natin ang ating mahal na Panginoon Diyos. Pero sa paggawa ng masama, ang pinaluluguran natin ay ang kalaban ng Diyos. Kaya imposible mga minamahal na magpakilala kang Kristiyano, pero hindi ka nagiging uliran sa mabubuting gawa. Sabi ng Banal na Kasulatan, isa po sa pagiging uliran, minamahal, yung samantalayin mo yung pagkakataon na makagawa ka ng mabuti. Sunggaban mo yung pagkakataon, makagawa ka ng mabuti at umiwas ka sa lahat ng anyo ng masama. Sabi ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, minamahal, bilang tayo mga uliran ng mabubuting gawa, sabi ng Biblia, mga minamahal, lumayo tayo sa lahat ng anyo ng masama. Lumayo tayo sa lahat ng anyo ng kasamaan. Nakikita pa lang natin, namamalas pa lang natin na kasalanan, tayo po'y umiiwas na. Yan po, mga minamahal, ang mga uliran sa mabubuting gawa. At pangalawa,
Sabi ng Biblia, isa po sa tinatawag maminamal na uliran, sabi, refusing to criticize one another. Hindi tayo dapat nagpupulaan sa isa't isa. Hindi dapat natin hinahatulan ng isa't isa. Sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, hindi naman tayo sakdal. Tayo po ay pinatawad lamang ng Diyos. Hindi tayo sakdal, kaya wag tayo magatulan sapagkat tayo po mga minamahal ay makasalanan na pinatawad lamang ng mahal na Panginoon. Sabi rito mga minamahal sa 1 Corinthians chapter 4, verse 4 and 5, at dito po sa James chapter 4, verse 11 and 12. Pag tayo po mga minamahal ay nagkikriticize sa kapwa natin, hindi po tayo mga minamahal tagatupad ng kautusan, kundi tayo po ang lumalagay na hukom. At hindi nalulugod po ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, basahin po natin James 4:11 and 12. Mamaya sundan natin ang unang Korinto 4:4 hanggang 5. Dito po sa aklat po ng James, Santiago, Kabanataya 4, talataya 11 at 12. Dito sa 11, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o mahatol sa kanyang kapatid, ay nagsasalita laban sa kautusan. At umahatol sa kautusan, datapwat kung ikaw ay umahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. 12. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom sa makatwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapwat sino ka na umahatol sa iyong kapwa. Amen. Dito sa unang Korinto, Kabanataya 4, talataya 4 at 5. Sabi dito sa 4, sapagkat wala akong nalalamang anumang laban sa aking sarili, bagaman hindi dahil dito'y inaaring ganap ako, sapagkat ang nagsisiyasat sa akin ay ang Panginoon. 5, kaya nga, wag muna kayong magsihatol ng anuman, hanggang sa dumating ang Panginoon, na siya ang maghahayag ng mga bagay na nalilihim sa kadiliman, at ipahahayag naman ng mga haka ng mga puso, at kung magkagayoy ang bawat isa ay magkakaroon ng kapurihan sa Diyos. Amen. Yan po maminamahal ang isa po sa mga paraan upang tayo po ay maging uliran ng mabubuting gawa. Ang sabi, refusing to criticize one another. Sabi na wag tayong magatulan sa isa't isa. Sapagat ang umahatol, mga minamahal, ay hindi na siya ang tagatupad ng kautusan, kundi siya na ay hukom. Tayo na ang lumalagay na hukom. Tandaan po natin mga minamahal, ang nagsasalita laban sa kautusan ay umahatol sa kautusan. Dapat kung ikaw ay umahatol sa kautusan, ay hindi ka na tagatupad sa kautusan, kundi hukom. At ang sabi, isang tagapagbigay ng kautusan at ang hukom sa makatuwid ang makapagliligtas at makapagwawasak, sapagkat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Ibig sabihin, maminamal ang Diyos lamang po ang may karapatang humatol. Kaya gusto natin manatiling maging uliran. Sabi nga ng banal na kasulatan, maminamal, na huwag nating ipalagay na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 3, huwag nating ipapalagay na mas mabuti tayo kaysa sa iba. Lagi nating isipin, maminamal, na mas mabuti ang ibang tao kaysa sa atin. Amen. Yun po ang pamantayan ng Diyos upang tayo po ay maging uliran sa mata ng ating mahal na Panginoon. At ang sabi pa po, maminamal, love and caring one another. Dapat ang ipinakikita po natin yung pong pagmamahal at pagmamalasakit. Sabi ng Biblia, maminamahal, serving one another with love. Sapagat ang pag-ibig ay nakatupad na ng kautusan. Kapag tayo po ay naglilingkuran bilang mga magkakapatid, sabi, serving one another with love, mga minamal, naglilingkuran tayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig, sabi ng Biblia, natupad natin ang buong kautusan. Amen. Hindi na po tayo hatulan ng Diyos sapagkat natupad na natin ang buong utos ng Diyos sa pamagitan ng pag-ibig. Sabi rito sa Galatia 5:13 and 14, basahin po natin. Galatia 5:13 hanggang 14. Galatia 5:13, sabi po dito, sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. 14, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwid ay dito, iibigin mo ang iyong
kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Amen. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya nga sabi ng verse 13, mga minamahal, Galatia 5:13, but love, serve one another. Maglingkuran tayo sa isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig. Sapagkat, mga minamahal, hindi na po tayo hahatulan kapag tayo po ay lumalakad sa pag-ibig. Yan po, mga minamahal, ang pagiging uliran. At ang sabi pa po ng banal na kasulatan, praying one another. Imbis na tayo po ay magpulaan, imbis na tayo po ay maganap ng kapintasan sa isa't isa, sabi ipanalangin natin ang isa't isa, praying one another. Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 18 and 19, at ipanalangin natin lahat ng mga banal. Sabi tayo po ipapanalangin natin lahat ng mga mananampalataya, ang ibig sabihin diyan, at ang mga mangangaral. Sabi ni Apostol Pablo, pati kami upang maliwanagan ang aming isip upang mabuksan sa amin ang lahat ng hiwaga ng Diyos. Sabi rito sa Efeso 6:18-19, bahagi po ng pagiging uliran, yun tayo magpanalanginan sa isa't isa. Basahin po natin ito. Dito po sa aklat ng Efesyo, kabanata 6, ang talatay 18-19. At magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. 19. At sa akin, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig, upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Amen. Yan po, maminamahal. Bahagi po ng pagiging uliran bilang mga mananampalataya, maminamahal, bahagi ng pagiging uliran sa mabubuting gawa, yung pong magpanalanginan sa isa't isa. Amen. Sabi rito, maminamahal, na tayo po ay magsipanalangin sa Espiritu sa lahat ng panalangin at daing ng buong panahon. At tayo ay mangagpuyat ng buong katyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Ibig sabihin, ipinapanalangin natin lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga anak ng Diyos. Yan ang po ang ibig sabihin ng mga banal. Hindi po tayo tinuturuan dito, maminamahal, na manalangin tayo sa mga santo. Sa mga dead saints, hindi tayo tinuturoan dito na manalangin sa mga patron, kundi sabi rito, ipapanalangin natin yung mga banal. Yung mga banal, yung mga living saints, yung mga kapwa natin mananampalataya, ang tinutukoy po rito. Hindi yung mga patay na santo, hindi sila San Pedro, hindi Saint Peter, o yung mga namatay na ng mga mangangaral, mga patay na ng mga apostol. Ang sabi rito, ang tinutukoy dito na ipanalangin natin na may daing at na may katiyagaan ay yung pong mga mananampalatayang nabubuhay ngayon. Ang mga kapatid natin sa Panginoon. At ang sabi, at sa akin, sabi ni Apostol Pablo, upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubukan ng aking bibig, upang ipakilala may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ang tinutukoy diyan, yung mga mangangaral ngayon, ipanalangin natin sila upang, sabi rito, pagkalooban sila ng pananalita sa pagbubukan ng kanilang bibig upang ipakilalang may katapangan ng hiwaga ng Ebanghelyo. At higit pa sa importante sa lahat, maminamahal, sabi ng unang Tesalonica 5:11, na tayo po, maminamahal, ay magpaalalanan, magturuan, magpalakasan sa isa't isa, encouraging one another. Sabi ng banal na kasulatan, sabi rito, help and concern one another. Magkaroon po tayo ng pagmamalasakit. Magkaroon po tayo, mga minamahal, ng pagtitinginan. Mag-udyukan sa isa't isa. Sabi rito, 1 Thessalonians 5, verse 11. Maminamahal, tayo mag-aralan, magturuan, magpalakasan sa isa't isa. Sabi rito, basahin natin. Dito po sa unang mga taga-Tesalonica, kabanata 5, talatay 11, dahil dito, kayo'y mga pangaralan at magpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Amen. Amen. Na tayo'y magpalakasan, sabi magpalakasan sa isa't isa. Na tayo'y, sabi magkaroon ng malasakit sa isa't isa. Pagkukulan natin ng pansin, maminamahal, ng bawat isa, na tayo po, maminamahal, ay magkaroon ng
concern, magkaroon ng malasakit sa kaligtasan ng ating kapwa mananampalataya. Hindi lang yung ating sariling kaligtasan ang iniisip natin, meron po tayong pagmamalasakit. Sabi dahil dito yung mangagpangaralan tayo, magpatibayan sa isa't isa. Hindi tayo dapat mga minamahal nagpupulaan, hindi tayo nagtitisuran sa isa't isa, kundi tayo po'y nagpapalakasan sapagkat ang paglilingkod sa Diyos ay teamwork yan. Teamwork yan, isa para sa lahat at lahat para sa isa. Amen. Hindi po mga minamahal competition ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos, teamwork yan. Hindi natin maaabot ang tagumpay kundi po tayo magkakaisa, kundi po tayo magtutulong-tulong, kundi tayo magpapatibayan sa isa't isa. At ang sabi pa po ng Banal na Kasulatan bilang tayo po'y ulira ng mabubuting gawa, sabi rito na ang ating mga aral ay maging walang kamalian. Sabi, hindi magkaroon ng kamalian, magkaroon ng tinatawag na, sabi sa English, sound doctrine. Ipakilala mong walang kamalian at ng buong kahusayan. Ipakilala mong walang kamalian at ating mga aral at ng buong kahusayan. Ibig sabihin, maminamal yung ating po mga aral, hindi sumasalungat sa ating mga pamumuhay. Kasi maraming mga mangaral na pagkatapos nilang mangaral, maminamal nakakalimutan na nila yung kanilang ipinapangaral. Pagkatapos nila mga minamahal na magturo doon sa loob ng kanilang iglesia, paglabas, nandun na po, nagsisindi na ng sigarilyo, nag-iinom na ng alak, nagmumura na, pagkatapos lang yung mangaral. Paglabas sa simbahan, hindi mo na makikita, maminamal, yung talagang tinutukoy ng Banal na Kasulatan, maminamal, yung huwag makita yung kamalian sa kanyang aral. Sabi nga, maminamal, people may doubt what you say, but they will believe what you do. Maaring pag-alinlanganan ng tao ang iyong mga sinasabi, pero yung iyong ginagawa, hindi nila pag-aalinlangan. Sabi nga, action speak louder than words. Kaya sabi po ng Banal na Kasulatan, mga minamahal sa Philippians 1:27, sabi rito, mga minamahal, na ang ating mga pangangaral ay wag maging salungat sa ating pamumuhay. Sapagkat maaring mag-alinlangan ang mga tao sa sinasabi natin, pero pag nakikita nila yung ating mabubuting gawa, ito po ang nag-aalis ng kanilang pag-aalinlangan. Sabi Philippians 1:27, basahin po natin. Pilipos, Kabanata 1, talataya 27. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating o kaya'y kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y magkaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Amen. Amen. Yan po ang ibig sabihin, maminamahal, ng sound doctrine. Sabi rito, ipakilala mong walang kamalian ang iyong aral ng buong kausayan. Buong kausayan. Ibig sabihin yan, maminamahal, na yung ating itinuturo, yung ating pong pagpapatotoo, yung ating pong mga ibinabahagi sa ating mga kababayan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kakilala, maminamahal, hindi po dapat sumasalungat sa ating pamumuhay. Kasi pag sinabi mong binago ka ng mahal na Panginoon, tapos makikita niyang nagmumura ka, pag nakikita niya, maminamal, na nagiinom ka pa ng alak, nakikita niya naninigarilyo ka, paano magiging totoo, maminamal, lang yung sinasabi, kung hindi naman nakikita sa iyong gawa ang iyong mga ibinabahagi? Paano mo sasabing binago ka ng mahal na Panginoon samantalang hindi naman maminamal nakikita sa iyong pamumuhay? Kaya sabi rito, ang inyong lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap nyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yan ang ibig sabihin, maminamahal, ng pamumuhay na walang kamalian. Ang ating mga aral ay ipakilala natin walang kamalian. Ibig sabihin, hindi dapat napupulaan ang Ebanghelyo dahil sa ating masamang gawa, dahil sa ating masamang ugali. At ang sabi, maging ang ating pangungusap ay maging magaling. Maging magaling, maging ang ating mga pangungusap, dapat yung pangungusap natin laging may biyaya.
Huwag natin, mga minamahal, palalagpasin ang pagkakataon na hindi natin maibabahagi si Kristo sa lahat ng mga nakakausap po natin. Sabi ng Colossians chapter 4, verse 5 and 6, yan po ang ibig sabihin ng pangungusap na magagaling ng ating mga pananalita, laging may biyaya. Hindi lamang maminamal ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa negosyo, hindi lamang ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa ating kapwa, hindi lamang ang ating pinag-uusapan ay tungkol po mga minamal sa mga trabaho, sa mga hanap buhay o sa mga bagay dito sa sanlibutan, kundi sabi ng banal na kasulatan, magkaroon ng biyaya. Magkakaroon lamang ng biyaya ang iyong mga pananalita kung maibabahagi mo ang kaligtasan, mga minamal na ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoong Kristo. Kung maibabahagi mo ang salita ng Diyos sa kanila, paano tayo binago, paano tayo mga minamahal, binigyan ng pag-asa, tayo po ay binigyan ng kaligtasan, pinatawad sa ating kasalanan, sabihin din natin mga minamahal ang paraan para matanggap din nila yung mga tinanggap po natin, mga minamahal, sa pananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo. Basahin po natin ang Colossians 4, verse 5 and 6. Dito sa aklat ng Kolosas, Kabanatay 4, talatay 5 at 6, magsilakad kayo na may karunungan sa nangasalabas, na inyong samantalahin ang panahon, ang inyong pananalita naway laging may biyaya na magkalasang asin upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawat isa. Amen. Amen. Yan po ang ibig sabihin, maminamal, ng ang ating pananalita ay magkalasang asin. Ibig sabihin, maminamal, mayroon pong biyaya. Mayroon silang makukuhang mabuting bagay sa ating sasabihin. Sa lahat ng ating mga kausap, sa lahat ng ating mga nakakadaupalad. Nagiging makabuluhan lamang ang ating pananalita. Nagkakaroon lamang ng biyaya ang ating sinasabi kung maibabahagi po natin ang kaligtasan na ibinigay ng ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi nga ng Mateo Kapitulo 10, maminamal talatang 8, tinanggap mong walang bayad, ibahagi mong walang bayad. Sabi, magpagaling kayo ng mga may sakit, magpalayas kayo ng mga demonyo. Mangaral kayo ng salita ng Diyos. Sabi, maglinis kayo ng ketungin. Tinanggap niyong walang bayad, ibahagi niyo ng walang bayad. Nagiging excited lang ang ating pagiging Kristiyano, nagiging excited ang ating paglilingkod sa Diyos, mga minamal ko na ibabahagi po natin ang salita ng Diyos. Pero kung hindi mo nagagawang ibahagi ang kabutihan ng mahal na Panginoon, hindi ka nagpapatotoo, hindi mo man lang na ibabahagi, mga minamal ang kaligtasan tinanggap mo kay Kristo, hindi po excited ang paglilingkod sa Diyos. Magiging boring. Magiging boring ang buhay mo kapag hindi mo mga minamal na ibabahagi ang kaligtasan, ang ebanghelyo ni Kristo. Kasi mga minamal, hindi ka makakakita ng himala. Hindi mo mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos. Mararanasan mo lamang at makakakita ka lamang ng himala kapag ibinabahagi mo ang kapangyarihan ng Diyos, ibinabahagi mo mga minamal ang ebanghelyo. Doon ka lamang makakaranas ng himala, kaya magiging excited sa iyo ang pagiging Kristiyano kasi araw-araw gagawa ng himala ang Diyos sa buhay mo kung araw-araw din pong ipinangangaral mo ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito sa Mateo 10, idagdag natin, Mateo 10, talatang 8, maminamahal, kikilos po ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito, maminamahal, at tayo po, mga minamahal, ay pag-iimalaan ng ating mahal na Panginoon, lahat ng mga ipapanalangin natin, lahat ng mga babahagian natin ng salita ng Diyos, magkakaroon sila ng pag-asa sa pamagitan ng mga napapakinggan nila sa atin. Mamaya basahin din natin ang 1 Peter 3:15. Basahin muna natin itong Mateo 10:8 dito sa mamaya 1 Pedro 3:15, idagdag natin ang mga talata. Dito sa aklat ng Mateo, Kabanatay 10, ang talatay 8, mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabawon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Dito sa unang Pedro, Kabanatay 3, ang talata po 15, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kamuhan at takot. Amen. Yan po, maminamahal. Dapat tayo po ay maging uliran sa magandang pangungusap ng mga magagaling.
Magagawa lamang natin ito, sabi rito, kung tayo po ay nagbabahagi ng patungkol kay Kristo. Sabi, inyo lamang ariing banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan at sa takot. Sa kaamuan at sa takot. Ibig sabihin ng kaamuan, mga minamahal, hindi po tayo dapat nakikipagtalo. Huwag tayong tumulad doon sa mga nagsasabi sila raw ang nasa katotohanan, sila raw maminamahal ang tama, ang kanilang daw pangalan, ang kanilang daw church ay nakasulat sa Biblia, pero pag hindi mo sila mga minamahal na talo sa debate, lalabanan kanila sa karate. Pag hindi kanila napaniwala sa John 3:16, lalabasan kanila ng M16. Pero ang mga Kristiyanong totoo, ang mga tunay, mga minamahal na anak ng Diyos, sinabi po rito sa banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 2, verse 14, hindi dapat nakikipagtalo. Ang mga totoong lingkod ng Diyos ay hindi dapat nakikipagtalo. Basahin po natin ang 2 Timothy 2:14. Dito sa kalat ng ikalawang Timoteo, kabanatay 2, talatay 14, ipaalaala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag magipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Amen. Sa ikapapahamak pa pala ng mga makikinig yun, hindi pala sa kanilang ikaliligtas yun. Totoo yun na matatalo mo sila sa patungkol po sa debate, matatalo mo sila patungkol sa salita ng Diyos, pero sabi ng Biblia, ito ay sa kanilang ikapapahamak. Ay hindi po para sa kanilang ikaliligtas. Kaya ang importante dyan, maminamal, mahuli mo yung puso nila. Hindi baling matalo ka sa salita, matalo ka sa debate, pero mahuli mo ang kanilang loob, mahuli mo ang kanilang puso na sila'y maakay mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At higit sa lahat, sabi po ng talata sa talatang 12, sabi po rito, mga minamal, denying ungodliness, worldly lust, live soberly, sa righteously and godly. Sa pagtanggi natin, sabi sa pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanlibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil, matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Yan po ang pinaka-importante, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, tumanggi po tayo sa lahat ng tinatawag na ungodliness. Mga minamahal, sabi rito, basahin po natin, balikan uli natin ang dito sa Titus chapter 2 verse 12, balikan po natin yan. Dito sa Tito, kabanatay 2, talatay 12, na nagtuturo sa atin upang pagtanggi natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan, ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan ito. Amen. Yan po, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, teaching us that denying ungodliness. Tumanggi tayo sa lahat ng uri ng kalikuan, worldly lust. Sabi, we should live soberly. Marapat tayong mabuhay na may pagpipigil, matuwid at banal sa kasalukuyang sanlibutan, sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Kaya tayong mga mananampalataya, sabi po rito, maging huwaran po tayo, maminamal, sa pananampalataya, sa kalinisan, sa kabanalan, sa katwiran. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4, verse 12, kung may dadagdag natin ng talata, dapat po maging uliran po tayo, maging huwaran po tayo, huwag gamakin ng sino man ang ating kabataan. Sabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 22, maminamahal na tayo po, maminamahal ay lumayo sa lahat ng pita ng kabataan. Sabi rito, maminamahal, sapagkat dapat ang mga mananampalataya ay maging uliran sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa kabanalan, sa kalinisan, upang makita nila, maminamahal, na tayo po yung mga totoong mananampalataya ng ating mahal na Panginoon. At darating ang araw, mga minamahal, magiging proud sa atin ang ating mahal na Panginoon. Sasabihin niya sa atin, mapalad ka, anak ko, kayong mga anak ko, magsipasok kayo na may kagalakan sa kaharian ng inyong Panginoon. Kayong mga tapat na at mabuting alipin, sasabihin sa atin ng ating mahal na Panginoon pagdating ng araw. Basahin po natin, mga minamahal, itong talatang binanggit ko, 1 Timothy 4:12, at mamaya mababasa natin 2 Timothy chapter 2, verse 22. Dito sa aklat ng unang Timoteo, kabanatay 4, talatay 12,
Sabi dito, huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Ikalawang Timoteo, Kabanata 2, ang talatay 22. Datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Amen. Amen. Yan mga minamahal ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon bilang mga anak niya. Maging uliran po tayo, gaya ng nabanggit po sa banal na kasulatan. Maging uliran tayo. Huwag hamakin ng sinuman ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran sa mga nagsisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya at sa kalinisan. Ipakita natin na tayo po yung mga totoong mga anak ng Diyos. Ano sabi, magsilayo tayo sa lahat ng uri, maminamal ng kabataan, sa lahat ng pita ng kabataan. Worldly lust, sabi, yung youthful lust, na tayo lumayo. At pagdating ng araw, maminamal, tandaan po natin, buong kagalakan tatanggapin tayo ng ating pinakamamahal sa kanyang karian. Proud siyang sasalubungin tayo sa langit. Mga minamahal, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, sasabihin niya, tapat at mabuti kong alipin, pumasok kayo na may kagalakan sa karian ng inyong Panginoon. Basahin natin ulit talata, Mateo 25, talatang 34. Mateo 25:34. Mateo Kabanata 25, talatay 34, sabi dito, kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang karyang nakanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Amen. Amen. Buong kagalakan, buong pagmamalaki, maminamal na tayo po, mga minamahal, ay sasalubungin ng ating mahal na Panginoon. Yes. Sasabihin niya sa atin, magsiparito kayo mga pinagpala, mga tapat kong mabuting alipin, pumasok kayo na may kagalakan sa karian ng inyong Panginoon. Tayo po'y buong kagalakan tatanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon at tandaan po natin, gaya ng nabasa po natin mga talata, maminamahal, habang hindi po tayo nagiging tunay na anak ng Diyos, nananatiling walang kabuluhan, maminamahal, ang lahat ng ating mabubuting gawa. Malibang tayo po ay maging tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, para lamang tayo naglalagay sa butas na lalagyan kapag gumagawa tayo ng mabuti, ngunit hindi naman tayo mga totoong mananampalataya. Yes. Kaya unang gagawin natin, tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay. Sabi ng John chapter 1 verse 12, ngunit ang sinuman tumanggap sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatan, tawaging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang sumasampalataya sa Kanyang pangalan. Kaya nga habang napapakinggan nating awiting I Give You Jesus, mga minamahal, tanggapin niyo ang ating pinakamamahal na Panginoon, sumabay po kayo sa panalangin. Sabihin niyo po mga katagang ito, mga minamahal, banggitin niyo po, sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, ako po isang makasalanan. Mahal na Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga pagkakasala. Dakilang Diyos, sumasampalataya po ako sa mga salita mo na aking napakinggan sa gabing ito. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita bilang aking sariling tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sila, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kalmapangalan sa aklat ng buhay, gayos ng mga tunay na anak mo. Mahal na Panginoon, hindi nawa itong una at huli ng kalampanan ng palataya at paglapit sa iyo. Ito na po'y maging simula hanggang sa pagbabalik mo, makapiling at makasama namin sila sa paglilingkod sa iyo, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga minamahal, bilang point of contact, lumapit po kayo sa inyong mga gadget na pinakinggan, sa inyong laptop, sa inyong tablet, o sa inyong computer, o hawakan niyo po ang inyong cellphone, kung cellphone po ang inyong pinakinggan. Manampalataya po kayo, mga minamahal, wala pong imposible sa panalangin. There's no distance in prayer. Sa panalangin natin, beloved pastor, beloved evangelist, Wildy Estrada Almeida, aabutin tayo ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Manalangin po tayo, mga minamahal.
Opo, dakilat mapagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy po naming mahal Panginoon, inaangkin na po ang kompletong kagalingan ng aming beloved brother Bongbong, complete healing o Diyos. Si Aristeo Pagayunan, dalangin po namin ang kanyang karamdaman. Malapang siya po'y positive sa COVID-19. Mayroon pong kidney failure, malapang pagalingin mo po siya. Bigyan mo siya ng pananampalataya, malapang Panginoon. Dalangin din po namin ang kanyang diabetes. Siya po'y nagda-dialysis, malapang bigyan mo ng kompletong kagalingan. Si Rosalie Corlet, dalangin din po namin pananakit ng kanyang ulo, ang kanyang karamdamang sipon, pagalingin mo po, Malapanginoon. Si Christina Capina, Malapanginoon, 3 araw na pong hindi nakatutulog, Malapanginoon, kahabagan mo po siya, bigyan mo siya ng mahimbing na pagtulog sa oras nito, Malapanginoon. Haplusin mo po, Malapanginoon, ang kanyang ulo, Malapanginoon, matanggap niyang kompletong kagalingan. Hindi si Joyme Ronob, Malapanginoon, dalangin po na Ronolo, dalangin po namin na mamanhid at tinutusok, Malapanginoon, ng kanyang binti hanggang paa, Malapanginoon. Dalangin po namin kayo po magbigay ng kompletong kagalingan. Pagalingin mo po siya, Malapanginoon. Si Joel Kapilitan, dalangin po namin makalakad na po siya sa malang kapamaraanan. Kundi si Carmen Royo, malapang natapilok, namamaga po ang kanyang paa. Malapanginoon, bigyan mo ng kompletong kagalingan, o Diyos. Si Lo Chenke, Malapanginoon, dalangin po namin ang kanyang kanser sa kilikili. Malapanginoon, dalangin po namin pagalingin mo po siya, Malapanginoon, makaihin na po siya ng maayos. Kundi si Bernateo Riesa, Malapanginoon, naway mapawalang sala ang kanyang kaso, Malapanginoon, na 40 years life imprisonment. Magimala po kayo sa mga kapatid po namin ito na naglagak ng pananampalataya sa iyo, Malapanginoon. Aming sinasawayan lahat ng sakit at mga karamdaman sa pananapanalangin ng aming beloved Pastor, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, COVID-19, hallelujah, lahat ng sakit, diabetes, asthma, sakit sa puso, sakit pananakit ng ulo, sipon, trangkaso, lahat ng sakit karamdaman pinalalayas namin sa makapangyariang pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, problem has solved, vices begun in the name of Jesus. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Be healed right now in Jesus' name. Bless them, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal, Panginoon, minamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating dakilang Diyos. God bless you. We love you so much. At binibigay po natin ang buong pagkakataon sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo Bundok. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluya. Sa mensahe po ng kaligtasan nating napakinggan na pag-aralan. Muli pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita. At muli po sa pangalan po ng aming mahal na Pastor Evangelist Will de Almeida, kami pasamantala nagpapaalam sa gabing ito at magkita-kita pa rin tayo sa araw po rin ng bukas na 9 p.m. to 10 p.m. ang ating oras. At ating po nakasama, nakapiling ating pong mga ngaral, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Caluya, at sa ating online technical side, ating beloved Brother Gary Nabat, beloved Brother Adrian Cristal, beloved Aldan Cristal. Lumantabay po sila sa ating webcast sa gabing ito. At sa ating mong mga beloved live webcast viewer na patuloy mantabay sa programa ng Malang Panginoon. Ang Diyos po magpala sa inyo. We love you on the Lord, but dearest Jesus loves you more. God bless you po and good night.